Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapag-bulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong mga pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ang ating matatag na sandigan sa mundo ng puno ng pagbabago, kaguluhan, at kawalang katiyakan. Napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. At iyon ay walang iba kundi si Jesus Christ. Tulad ng sinabi sa Matthew 7, talatang 24 hanggang 25, ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man, at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala, at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, tukso, o takot. Maaaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Kristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga ka-Solid Rock, ay matatagpuan sa Mateo talata 24, kabanata 24, talatang 35 sa Magandang Balita, Biblia. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang mga salita. Samahan ninyo ako sa pananalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, lumalapit po kami sa iyong banal na presensya na may pusong puno ng pasasalamat at pagpupuri. Maraming salamat po sa mga pasapanibagong araw na iyong ipinagkaloob sa amin. Sa iyong walang sawang pagmamahal, paggabay, at pag-iingat sa aming buhay. Kinilala namin na ikaw ang pinagmumulan ng aming lakas, karunungan at pag-asa. Sa aming pagsisimula ng gawain sa araw na ito, hinihiling namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Buksan mo ang aming isipan upang maunawaan ang iyong mga aral at ihanda mo ang aming mga puso upang tanggapin
at isabuhay ang iyong salita. Pagkaisahin mo kami sa diwa ng pag-ibig, paggalang, at pagtutulungan upang ang lahat ng aming gagawin ay maging kalugod-lugod sa iyong paningin. Ama naming nasa langit, espesyal din naming ininadalangin ang lahat ng may karamdaman. Ikaw ang dakilang manggagamot na may kapangyarihang magpagaling ng katawan, isip, at espiritu. Hipuin mo sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Bigyan mo sila ng lakas sa kanilang panghihina, pag-asa sa gitna ng kanilang pinagdaraanan, at kapayapaan sa kanilang mga puso. Gabayan mo rin ang mga doktor, nurse, at lahat ng nag-aalaga sa kanila upang maging kasangkapan sila ng iyong kagalingan at pagmamahal. Dalangin din namin ang aming mga pamilya at mga mahal sa buhay. Ingatan mo kami sa anumang kapahamakan at ilayo sa anumang sakit at panganib. Patuloy mo kaming gabayan sa landas ng katotohanan at kabutihan upang ang aming buhay ay maging patutuo ng iyong biyaya. Naway ang lahat ng aming sasabihin at gagawin sa araw na ito ay magbigay ng karangalan sa iyong banal na pangalan. Ito po ang aming taimtim na dalangin sa makapangyarihang pangalan na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Mga kasulidra, sa mundong ating ginagalawan ngayon, halos lahat ay nagbabago. Ang teknolohiya ay mabilis na umuunlad. Ang mga uso ay panandalian lamang. Ang kayamanan ay maaaring mawala at maging ang ating kalusugan at lakas ay unti-unting humihina. Ang mga bagay na inakala nating permanente ay maaaring maglaho sa isang iglap. Ngunit mga kasulidra, sa gitna ng lahat ng pagbabagong ito, may isang bagay na nanatiling matatag at hindi kailanman nagbabago: ang salita ng Diyos. Ayon sa Mateo, Kabanata 24, talatang 35, ipinapaalala ni Jesus na bagamat ang langit at lupa ay lilipas, mananatili ang kanyang mga salita magpakailanman. Ang pahayag na ito ay nagbibigay ng katiyakan na ang mga pangako, aral at katotohanan ng Diyos ay hindi nakasalalay sa mga pagbabago ng panahon o sa kalagayan ng mundo. Ang salita ng Diyos ay nanatiling buhay, nanatiling makapangyarihan at mapagkakatiwalaan sa bawat henerasyon. Ang talatang ito, mga kasulidra, ay paanyaya sa atin na suriin kung saan natin inalalagat ang ating tiwala. Madalas tayong umasa sa mga bagay na pansamantala, salapi, katayuan, tagumpay o impluwensya. Ngunit kapag dumating ang pagsubok, maaari nating makita na ang mga ito ay hindi sapat
upang magbigay ng tunay na kapanatagan. Sa kabilang banda, mga kasolidra, ang salita ng Diyos ay nanatiling matibay na sandigan. Ang kanyang mga pangako ng pag-ibig, pangako ng kapatawaran, at pangako paggabay at buhay na walang hanggan ay hindi nagbabago. Hinahamon din tayo ng talatang ito, mga kasolidra, na gawin nating gabay ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi sapat na marinig lamang ito tuwing pagsamba o mabasa ito paminsan-minsan. Ang salita ng Diyos ay dapat isabuhay sa ating mga pagpapasya, sa ating pakikitungo sa kapwa, at sa ating pananampalataya. Kapag ang ating buhay ay nakaugat sa kaniyang salita, nagiging matatag tayo kahit dumaan sa unos ng buhay. Bilang mga Kristiyano, mga kasolidra, tinatawag din tayong maging mga saksi ng walang hanggang katotohanan ng Diyos. Sa isang lipunang puno ng iba't ibang opinyon at mabilis na pagbabago ng mga paniniwala, mahalagang manatili tayong tapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi ito nangangahulugang magiging sarado tayo sa pakikipag-usap sa iba, kundi magiging matatag tayo sa katotohanan habang nagpapakita ng pag-ibig, kababaang loob, at paggalang sa ating kapwa. Ang Matthew 24:35 ay nagbibigay rin ng pag-asa kapag tila walang katiyakan ang kinabukasan. Maaari tayong kumapit sa mga salita ni Jesus. Ang kanyang mga pangako ay hindi nawawala at hindi nagbabago. Hindi mabibigo. Ang Diyos ay tapat sa kanyang sinabi. At ang kanyang katapatan ang nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy. Ang tanong para sa bawat isa sa atin ay ito: ano ang pundasyon ng aking buhay? Ang mga bagay ba na madaling mawala o ang walang hanggang salita ng Diyos? Naway piliin nating itayo ang ating buhay kay Kristo at sa kanyang salita, sapagkat ito lamang ang nanatiling matatag sa gitna ng lahat ng pagbabago. Kung ang ating puso ay nakaugat sa kanyang katotohanan, magkakaroon tayo ng kapayapaan, magkakaroon tayo ng pag-asa, at magkakaroon tayo ng lakas na harapin ang anumang hamon, sapagkat ang salita ng Panginoon ay hindi kailanman lilipas. Ito ang hamon sa bawat isa sa atin, mga kasolidra. Ang hamon ng talatang ito ay ang manatiling matatag sa salita ng Diyos sa gitna ng nagbabagong mundo. Maraming bagay ang maaaring magbago. Ang ating kalagayan, mga plano, relasyon, kabuhayan, at maging ang mga pagpapahalaga ng lipunan. Ngunit ang katotohanan ng Diyos ay nanatiling hindi nagbabago. Kaya hinahamon tayo, mga kasolidra, na si Jesus na gawing matibay na pundasyon ng ating buhay, ang kanyang salita. Hinahamon din tayo ng Matthew 24:35 na
higit na magtiwala sa mga pangako ng Diyos kaysa mga bagay na pansamantala. Ang kayamanan, ang katanyagan, ang kapangyarihan, at ang material na bagay ay maaaring mawala. Ngunit mga kasolidra, ang mga pangako ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang ating pananampalataya ay hindi dapat nakasalig kay Kristo at sa kanyang katotohanan. Hindi sa mga bagay na madaling lumipas. Isa pang hamon ay ang isabuhay. No? Isabuhay ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi sapat na marinig o mabasa lamang ang Biblia. Kailangan itong makita sa ating mga kilos, pananalita, pagpapasya at pakikitungo sa kapwa. Ang ating mga tangasunod ni Kristo ay nagpapakita ng pagmamahal, nagpapakita ng katapatan, nagpapakita ng pagpapatawad, kababaang loob at paglilingkod bilang bunga ng pagsunod sa kanyang salita. Hinihikayat din tayo ng talatang ito na ipahayag, no? Ipahayag ang walang hanggang katotohanan ng Ibanghilyo sa mundong puno ng iba't ibang kapananaw at mabilis na pagbabago ng mga paniniwala. Tinatawag tayong maging mga tapat na saksi ni Kristo. Dapat nating ibahagi ang kanyang mensahe ng pag-asa, kaligtasan, at pag-ibig ng may kababaang loob, paggalang, at malasakit sa ating kapwa. Sa huli mga kasolidra, ang hamon ng Matthew 24:35 ay ito. Itayo natin ang ating buhay sa walang hanggang salita ng Diyos. Kapag ang ating puso ay nakaugat kay Kristo, hindi tayo madaling matitinag ng mga pagsubok, tukso o pagbabago ng panahon. Ang salita ng Diyos ang magiging ating gabay, lakas at pag-asa hanggang sa katapusan. Sa araw na ito mga kasolidra, maglaan tayo ng oras upang magnilay ng salita o isang talata mula sa Biblia at isabuhay ang natotohanan natin. Hayaan ang salita ng Diyos ang humubog sa iyong isip, sa iyong puso at mga desisyon upang ang iyong buhay ay maging matibay na patotoo ng pananampalataya kay Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa iyong banal na salita na aming napag-aralan at napagnilayan sa araw na ito. Salamat sa paalala mula sa Matthew 24:35 na ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang iyong mga salita ay mananatili magpakailanman. Tunay ngang ikaw ay tapat at ang iyong mga pangako ay hindi kailanman mabibigo. Panginoon, tulungan mo kaming maging mga taong hindi lamang nakikinig sa iyong salita, kundi nagsasabuhay nito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Bigyan mo kami ng matatag na pananampalataya upang sa gitna ng mga pagsubok, pagbabago at kawalang katiyakan sa mundo ay manatili kaming nakatayo sa katotohanan ng iyong salita. Turuan mo kaming mamuhay ng may pag-ibig, kababaang loob, katapatan at malasakit sa aming kapwa. Gawin mo kaming mga instrumento ng iyong kapayapaan at pag-asa upang sa aming mga salita
at gawa ay makita ng iba ang iyong kabutihan at kaluwalhatian. Dalangin din namin ang aming mga pamilya, mga kaibigan, aming iglesia, paaralan at pamayanan. Patuloy mo kaming ingatan, pagpalain at gabayan sa bawat pasya at gawain. Palakasin mo ang mga nanghihina, aliwin ang mga nalulungkot, pagalingin ang mga may karamdaman, at bigyan ng pag-asa ang mga dumaraan sa iba't ibang pagsubok. Habang kami ay magpapatuloy sa aming mga gawain sa araw na ito, samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Naway ang iyong salita ang maging ilaw sa aming landas at gabay sa bawat hakbang ng aming buhay. Bigyan mo kami ng karunungan upang piliin ang tama, lakas upang gawin ang mabuti, at tapang upang maging tapat na mga saksi ni Jesucristo saan mo man kami dalhin. Ang lahat ng papuri, pasasalamat at kaluwalhatian ay aming iniaalay sa iyo lamang. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at Panginoon na tagapagligtas. Amen at amen.